Yan talaga ang pangunahing problema ng bansa natin. Korupsyon. Yan dapat ang unang-unahin ni Bongbong Marcos kung paano niya susugpuin ang korupsyon. Kung paano niya wawakasan or hindi man niya maubos kahit kalahati man lang, masawata niya ang korupsyon. Dahil hanggat nakadikit ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, nakadikit ang korupsyon, hindi mo masasagawa ang mga magaganda mong hadikain, magaganda mo mga plataforma, magaganda mo mga plano. 'Di ba? Hindi mo maisasagawa lahat 'yan hanggat nakadikit ang korupsyon. O yan, katulad nga diyan sa DA, nangyari sa DA na 'yan, 'di ba? O, korupsyon 'yun eh. 'Di ba? Yung pag-i-import ng sugar order. O, 'di ba? Yung nangyari diyan sa asukal na 'yan, korupsyon 'yun eh. O, naisagawa nyo ba yung magagandang hadikain nyo? Hindi. Bakit? Nakadikit yung korupsyon dun eh. Oh, lahat ng tarantado nakadikit dun eh. Biruin mo. Ha? Biruin mo, yung slogan lang ng Department of Tourism, DOT. Oh, isipin mo yan. Slogan lang yun, 49 million. Oh, 'di ba? DOT 'yun. Slogan lang 'yun. Oh, copy paste pa. O isipin mo 'yun. 49 million. O hindi ba korap 'yun? Corruption 'yun eh. Katarantaduhan 'yun. Biruin mo, slogan 49 million. Sino gagaguhin nyo? Sinong tanga maniniwala sa inyo? Slogan 49 million. Copy paste pa, kinuha pa sa iba-ibang bansa, inedit lang, 49 million na. Alang iya kayo. O, di ba? Korupsyon yun eh. Kaya nga sabi ko nga, hanggat nakadikit ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi maisasagawa ni Bongbong Marcos lahat ng mga plataforma niya, hadikain niya, hanggat hindi niya winawakasan ang korupsyon, hanggat hindi niya nilalabanan ang korupsyon, walang mangyayari. Kahit sabi ko nga, kahit 3 beses magsona si Bongbong Marcos sa isang araw walang mangyayari. 'Di ba? Kaya yung sinasabi niya, bumaba bilihin. Aba, nananaginip yata to si Bongbong Marcos eh. Nananaginip ng Technicolor eh. O isipin mo yan, bumaba daw yung bilihin. O sila nagsasabi nun eh, na bumaba yung bilihin eh. Bakit ka mo? Hindi naman nila nararamdaman yun eh. Nararamdaman ba nila yun? Di ba? O, kaya marami nang marami nang nakakahalata. Yan, sila Kirubin, sila Mayor Magalong, yan nga, sila Coco Pimentel, di ba? Talagang nakakabahala na. Wala na eh. Nakakabahala na itong bansa natin. Wala nang sistema eh. Kumbaga sa wala nang plataforma. Talagang laganap na eh. Tama, wala silang ginagawa laban sa korupsyon. Bakit? Sila rin korap eh. Oh, 'di ba? Paano nila lalabanan ng korupsyon? Mismo sila korap din. O sino lalaban sa korupsyon? 'Di ba? Kung mismong ahensya korap din. O mismo sila rin korap din. O sino lalaban sa korupsyon? Kaya wala eh. Kita mo, wala silang napapakulong laban sa mga korap. Napapalaya pa nga eh. Yung mga korap katulad nila Jinggoy Estrada, Bong Revilla, o Enrile, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. Di ba mga convicted yun, mga korap yung mga yun eh. Isipin mo yan. Paano ka mababahala niyan? Talagang nakakabahala na eh. Ang nangyayari sa bansa natin. Kaya wala na ito eh. Sabi ko nga, hanggat hindi mo sinusugpo ang korupsyon, lahat ng mga plano mo, lahat ng mga hadikain mo,
Lahat ng magaganda mong plataforma, hanggang ano na lang yan, hanggang bunganga na lang yan. Hanggang bunganga na lang yan. Hanggang pangako na lang yan. Pero hindi matutupad yun. Bakit? Nakadikit yung corruption dun eh. Diba? Yan ang number 1 na problema ng bansa natin. Corruption. Hanggat nandyan ang corruption, baliwala lahat yan. Yung mga magagandang sinasabi mo na kesyo bababa bigas, kesyo ganito, mababaliwala lahat yan. Bakit? Nandun yung corruption eh. Nakadikit yung corruption dun eh. Kaya kailangan sugpuin mo muna eh. 'Di ba? Sawatahin mo muna. Wakasan mo muna ang corrupt. 'Di ba? Pag nawala na 'yan, saka mo planuhin. 'Di ba? Yan eh. 'Di ba? Paano mo mawawala ang corruption? Mag-sample ka. 'Di ba? Sumampol ka, sigurado may matatakot diyan eh. Kung wala kayong ginagawa laban sa corruption, walang mangyayari. Walang mangyayari dito sa bansa natin. Tatapatin ko na kayo. Hanggat may corruption, lumalaganap ang corruption sa bansa natin. Walang mangyayari. Tapatan tayo. Yun ang totoo. Talagang ang pangunahing problema talaga ng bansa natin, corruption. Mga swapang sa gobyerno, mga ganib sa kapangyarihan, lalong-lalo na yung mga politiko na yan, mga swapang eh. Kaya yun ang sumisira sa bansa natin eh. Yan ang nagpapagulo sa bansa natin, yung mga swapang na politiko, mga sindikato, mga smuggler, mga smuggling, mga sangkot sa droga, lalo-lalo na yung mga yung mga opisyal na mga sangkot sa droga. Yun ang sumisira sa bansa natin. Paano mo maano yun? Sugpuin mo muna, sawatahin mo muna. 'Di ba? Yan eh. Hindi mo makukuha sa pabisit-bisit sa ibang bansa yan. Sabi ko nga, kahit 10 beses ka bumisita sa ibang bansa, wala naman doon ang problema eh. Ang problema nandito sa bansa natin, wala doon sa ibang bansa. 'Di ba? Kaya talagang ang pangunahin talagang problema, corruption. Yun ang wakasan ni Bongbong Marcos. Yun ang sugpuin niya eh. Yun ang labanan niya, yung corruption na yan. Ngayon, kung hindi mo kayang labanan yung corruption na yan, walang mangyayari. Matulog na lang tayo pare-parehas dito. Walang mangyayari sa bansa na to hanggat hindi mo sinusugpo ang corruption, hanggat hindi mo sinasawata ang corruption, hanggat hindi mo nilalabanan ang mga trapo, ang mga korap sa gobyerno, mga swapang na politiko, ay talagang hindi gaganda tong bansa natin. Talagang walang mangyayari. Tapatan tayo rito. 'Di ba? Yan sabi ni Vice President Leni Robredo noon eh. Ang pangunahing problema talaga ng bansa natin, corruption. 'Di ba? Dalaganap ang corruption eh. Sa gobyerno, sa ahensya, lalong-lalo na sa ahensya ng gobyerno. Halos lahat eh involved sa corruption eh. Lahat ng ahensya ng gobyerno involved sa corruption. Pati itong mga politiko. Paano ka uunlad? Paano aasenso itong bansa natin? Wala. 'Di ba? Yun ang dapat sugpuin. Yun ang labanan ni Bongbong Marcos. Corruption. Ito, dami to mga Domingo Castro, magandang hapon. SG Pichay, purong panloloko.
Puro panloloko, di sila makatotohanan, more power and God bless. Yun na nga. Dito sa bansa natin puro panloloko eh. Wala eh. Wala ka nang maaasahan dito. Wala ka nang wala ka nang maaasahan, wala ka nang pagkakatiwalaan. Oh. Galing kay Ekim Alan Comelec dapat managot sa kanilang ginawang sa buwata sa pandaraya sa nakaraan eleksyon. Ito pa to, isa pa tong Comelec na to. Itong Comelec na to talagang produkto ng mga magnanakaw ito. Itong Comelec na to. Produkto nagpapalaganap ng mga magnanakaw Bakit? Biruin mo. Lahat nakatakbo Lahat ng convicted may mga kaso. 'Di ba? Lahat pinayagan nilang tumakbo Bakit? May lagay May suhol 'Di ba? Kaya nga ang bansag dito kumolekta 'Di ba? Kumolekta tong mga na to, lalong-lalo na 'yan, tapos balak nyo pang pagandahin yung building nyo. Bakit nyo pagagandahin? Mangungurap lang kayo, pagagandahin nyo pa yung building nyo. Kundi mga gago ito. Itong Comelec na to talagang ala na. Palamuti na lang ito, display na lang. Galing kaya Enrico Lopes sana lumabas na sa kalsada ang mga bumoto kay Leni, Luzon, Mindanao, para makita kung sino ang yun na nga. Dapat talaga, 'di ba? Kung ano yung mainit nating pagsuporta noon sa Grand Rally ni Vice President Leni Robredo, magsilabasa na lahat. 'Di ba? Yung sumuporta kay BP Leni noon, Grand Rally. 'Di ba? Lumabas na lahat 'yun Sana lumabas na lahat kayo. 'Di ba? Paglaban natin itong biruin mo, niloloko tayo. Hirap-hirap bumoto, biruin mo, boboto ka. Ang init-init pa nun Isipin mo, boboto ka, pipila ka. Sa information, syempre, pagpasok mo ng presinto, magtatanong ka. Pag nagtanong ka, pila na naman doon sa information. Tapos, pag nakita mo na yung presinto, pila na naman doon. Ang init-init. Tapos, walang iya itong mga Comelec na to. Dadayain lang, dudugasin lang. Nanakawin lang yung boto natin. Isipin mo yan. 'Di ba? Kundi mga gago ito Isipin mo, 'di ba? Ang hirap-hirap bumoto tapos lolokohin lang pala tayo. Biruin mo gumamit ng IP. Private IP address. Gumamit ng private IP address para hindi ma-access yung pag-transmit nila sa server. Isipin mo yan. Hindi mga gago, hindi nila masagot yun 'Di ba? Hindi nila masagot yun Kaya doon makikita mo puro panloloko galing kay Danilo Nunag, tama ka diyan. Kabayan SG Pichay, dapat talaga na mga politikong may kaso, lalo na kung pandarambong hindi na makakatakbo ng kahit anong posisyon. Yun na nga 'di ba? Pagka may mga kaso ka, pandarambong, pagnanakaw, convicted ka, 'di ba? Nasa yan Bawal ka nang humawak o bawal ka nang tumakbo o bawal ka nang humawak sa anumang posisyon. Kahit barangay captain, bawal ka na kasi nga convicted ka na 'Di ba? Convicted ka na napatunayan na yun na nagnakaw ka isipin mo mga nakakatakbo pa nagiging congressman pa katulad nila Gloria, nila Erap. Si Erap naging mayor pa si Gloria naging speaker pa tong hayop na to naging, 'di ba? Si Gloria Macapagal Arroyo, sino pa? Sila Jinggoy, mga naging senador pa si Larbong Revilla isipin mo, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga magtataka ka mga magnanakaw sa gobyerno hindi mauubos-ubos Bakit? Dahil dito sa Comelec na to, produkto ng mga magnanakaw itong Comelec na to 'Di ba? Bakit? May nasusuhulan sila may panlagay si Norman Mangusing nga natatandaan nyo si Norman Mangusing, yung mukhang kabayo, yung nagpanggap na 'di ba?
nagpanggap na matulungin eh, nagpanggap na ano eh, siya daw yung anak ni Marcos eh. Yung mukhang kabayo, si Norman Mangusi, kung natandaan nyo, si Francis Leo Marcos ba yun? 'Di ba? Yung nagpanggap na matulungin, yung pala budol-budol. We, isipin mo, nakatakbo pang senador yung animal na yun, ha? Oh, nakakulong yun, convicted yun, may kaso yun. Isipin mo, nakatakbo pang senador, muntik pang manalo. Isipin mo yan, nakatakbo pang senador, muntik pang manalo. Oh, isipin mo. Kaya talagang dito makikita mong bansa natin talagang nakakabahala na. Nakakabahala na talagang ang gobyerno napasok na kumbaga sa ano, ang gobyerno napasok na ng sindikato eh. Kaya totoo yung sinasabi ni Coco Pimentel eh, talagang nila Kirubin, 'di ba? Nila Mayor Magalong, 'di ba? Talagang nakakabahala na. Oh. 'Di ba? Tad-tad na ng pagnanakaw, laganap na ang pagnanakaw, tapos baon pa tayo sa utang. Ayun ang mahirap. Umutang ng umutang, di naman napakinabangan na. Sila lang nakinabang eh. Itong mga hayop na to eh. Yung umutang eh. Ayun lang ang nakinabang eh. Sila Duterte. Oh. Isipin mo, umutang ng umutang, napakinabangan ba ng taong bayan? Wala eh. 'Di ba? Oh, sila lang ang nakinabang eh. Tapos tayo magbabayad ngayon ng inutang nila. Kundi mga walang iya itong mga hayop na to. Talagang dito makikita mo talagang ano eh. Wala na. Talagang hindi mo na lubos maiisip. Talagang mga swapang talaga. Mga ganib. Talagang itong mga hayop na to pag nagnakaw talagang kala mo wala nang kamatayan eh. Pag nagnakaw itong mga hayop na to parang ano eh, kala mo mabubuhay ng 1,000 taon eh. Itong mga animal na to. Talagang na-addict na. Kaya sila Gloria, di ba? Grabe. Talagang kala mo mabubuhay sila ng 1,000 taon kung makapagnakaw itong mga hayop na to. Ano to? Galing kay sino man, di ko na mabasa to third pang ano to? Galing kay third Pangolos. Kung mapatotoo yan, pandaraya ng Comelec, pwede ba nga masampahan sila ng impeachment? Yun na nga ang tanong eh. Paano mo masasampahan ng impeachment yan? I-impeachment yan, siyempre lahat yan puro pabor kay Marcos, lahat yan. Paano i-impeach yan? Yung Comelec na yan, lahat yan puro pabor kay Marcos. Lalo na to mga senador. Dyan nga lang sa Maharlikapan eh. Ilan yung bumoto dyan sa pabor sa Maharlikapan? Yung Congressman 301. 'Di ba? Yung sa senador ilan lang ang bumoto, dadalawa. 24 yun ang bumoto. Hindi pabor sa Maharlikapan, dadalawa, si Risa Ontiveros tsaka si Coco Pimentel lang. Isipin mo, lahat puro magnanakaw na eh. Lahat puro swapang na eh. Walang nanindigan eh. Walang tumindig laban sa Maharlikapan. Iilan-ilan lang ang tumindig laban sa Maharlikapan. 'Di ba? Kaya hindi dahil dito, ang politiko rito sa buwatan. Ang politiko rito kampi-kampihan eh. Ang politiko rito sindikato na. Kaya hindi na umihira lang bakas dito. Wala na eh. Diba? Galing kaya ano to? Mabasa to. Galing kaya Belinda. Yan Torres ba yun? Yan Torres. Dapat lumabas
sa kalsada ang mga bumoto kay Lenny. Yun nga, di ba? Dapat lumabas na lahat, ipakita na. Di ba? Wala kasi sila itong Comelec na to, walang mapatunayan eh. Kahit patunay lang na maglabas sila ng patunay na talagang walang dayaan noong nakaraang eleksyon. Wala silang mailabas eh. O eh, yung hinihingi nga lang ni retired Eli Rio eh, yung transmission logs eh. Eh, isipin mo, kakapiranggot na papel lang yun. Kakapiranggot, di nila maibigay. Yung transmission logs lang yun, di nila maibigay. Kaya halata mo. Di ba? Ang binigay, reception logs. Eh, puro panluloko eh. Kaya itong Comelec na to, kala nakikipagloko na. Hinihingi transmission logs eh. Di ba? Ang binigay, reception logs eh. Yung resulta na. Yung resulta na talaga. Wala yung oras. Kasi transmission logs, may oras eh. Tsaka may area, may location eh. Kung saan pumukol yun eh. Kung anong lugar yung nag-transmit na yun. Yun, nandun sa transmission logs yun. Kaya ang binigay, reception logs eh. Yung mismong resulta na eh. Wala na dun yung oras, wala na dun yung lugar kung saan basta yung bilang lang. Yun lang yung ibinigay. Kaya dito, halatang-halata mo eh, wala silang mapatunayan eh, na talagang walang dayaan sa nakaraang eleksyon. Wala silang mapatunayan. Diba? Wala silang mailabas eh. Kaya ang taong bayan may pagdududa, may haka-haka ng pagdududa.